mainit po itong ating talakayan ngayong umaga na ito, no? Kasi po, ano ba ang dahilan? Ito yung pinakatanong ngayon, ha? Ano ba ang dahilan na itong mga diskaya ay ayaw nang makipag they will no longer participate. Ayaw na nila dito sa ICI na makipagtulungan itong mga diskaya. Bakit kaya? Ano ang nakikita ng mga diskaya? Bakit ayaw na nilang mag-participate dito sa ICI? Kasi duda ako dyan, duda ako dyan. Meron talaga silang nakita at meron talaga silang nalalaman patungkol dyan sa ICI na yan. Kaya ayaw na nila na mag-appear o pumunta doon sa ICI. Okay? That's a breaking news. Okay? At pangalawa nating pag-usapan ay si Bongbong Marcos. Ano ba ang pinoproject niyang personality ngayon sa taong bayan? Naging plastic na ba siya dito? Kasi po kung saan kahit anong scene na makikita mo siya, 'di ba? Ika nga parang there is behind sa kanyang mga actions. Para bang pinipeke niya ang kanyang personality ngayon. Bakit kaya? Mamaya may analysis ako diyan na kunwari nakikinig siya sa taong bayan. Kunwari. Kung makikita mo yayakap yan sa mga bata doon na tinutulungan na doon sa lindol. Ano sa tingin nyo? Naging plastic ba siya doon? O totoo yun? Pag-usapan natin yan. Pangatlo na ating pag-uusapan. Bumaba raw ang trust rating ni Bongbong Marcos at itong si VP Sara. Kayo, maniniwala ba kayo dyan? Na bumaba yung kay VP Sara o kay Bongbong Marcos lang? May analysis ako dyan. Mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo. Okay? At heto, si VP Sara po, no? Pinanindigan niya at alam ko na itong si VP Sara, itong balita na ito, makikita mo talaga dito na strong leader itong si VP Sara. Malalim ang kanyang pinanghuhugutan dito kay Bongbong Marcos. Kasi tinanong siya tinanong siya na baka gusto mong magpatulong kay Bongbong Marcos para si Duterte ay maibalik dito sa Pilipinas. Sabi ni VP Sara, ayaw niya. Kasi may duda ko dyan, may analysis ako dyan na malalim po ang pinanghuhugutan ni VP Sara. Dahil yan sa nangyari sa kay Tatay Digong. Okay, pag-usapan natin yan At last but not the least ay itong pagtalaga ni Remulla bilang ombudsman ay ano ba ito? Yan kasi ang nalilito na ang taong bayan ba? Ano ang pakay ni Remulla dyan? Ito, again, this is my own opinion Sariling opinion ko ito. Yang pagpunta ni Remulla dyan sa ombudsman na inappoint siya ni Bongbong Marcos, naniniwala ako sa sinabi ni Senator Amy Marcos na may bago na namang script na niluluto sila. Totoo yan. Anong script na ito? Kasi kung pagbabasihan mo ang galaw ni Remulla, bakit mas uunahin ninyo ang SALN ni VP Sara? Na mas yung SALN ni VP Sara ang kanyang uunahin at itong Pharmaly issue na alam naman natin this is the under administration of former President Duterte. So halatang halata na straight na papunta ito, blame game na naman ito, i-blame na naman ang mga Duterte in preparation of the 2028 election. Di ba? Mamaya pakinggan natin si Remulla. Bakit Pharmaly ang uunahin? Bakit ang SALN ni VP Sara ang uunahin? Sa sangkatutak na bilyon-bilyon na pera ng ninakaw dito ng administrasyon na ito, bakit hindi yun ang uunahin ninyo? Diba? Nakapagtataka. Okay? Pero bago natin ito pag-uusapan lahat itong mga maiinit na issue, gawin po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. Okay, unahin muna natin ito. Ito ngang bakit itong mga diskaya ay biglang nag-back out. Nag-back out, ayaw nang makipagtulungan dito sa ICI. Yan ang alamin natin at yan po ang i-analyze natin. Okay? Una, ito yung binalita ng News 5. Breaking news. They will no longer appear before the ICI, ang mga diskaya. Hindi na makipagtulungan
ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya sa investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure o the ICI kaugnay ng anomalya sa infrastructure projects. Anunsyo ni ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka. O galing pa ito sa ICI confirmed by the ICI Director. Upon the advice of their counsel, ang advice ng counsel ng mga Diskaya, they invoke their right against self-incrimination. Ang tanong, bakit ganito po ang galaw nila ngayon? Bakit they want to invoke their rights against self-incrimination ngayon? Kasi may nakikita sila. Okay? Mamaya explain natin. And manifested that they will no longer with the investigation being conducted by the ICI, sabi ng Executive Director na si Hosaka. Ipinaliwanag umano ng mga Diskaya na umaasa silang makakakuha sila ng rekomendasyon bilang state witness kapag nakipag-cooperate sila sa ICI. Okay? Umaasa sila na maging state witness. They said that there was a statement by the Commissioner Babes o Babes Singson regarding, I'm not so sure sa pronunciation kasi Singson, regarding his own personal take na as of now, there is no witness or person who may be recommended as state witness. Tinatanggap pa rin umano ng komisyon they said that there was tinatanggap pa rin umano ng komisyon and ibinigay na impormasyon at dokumento ng mag-asawa. Sara at Curly Diskaya hindi na mag-cooperate sa ICI. Malaki ito As in, this is a big news. Kasi po, sa tingin ko ang mga Diskaya lang po ang susi sa lahat na malalaman kung sino ang mga binibigyan nila ng pera ng komisyon sa mga proyekto. Sila lamang, wala nang iba. No? And maybe and the rest of the contractors, but sila kasi yung malaki ang mga projects na mga nakakuha sila. Ngayon, ang pinakamalaking tanong, bakit ayaw na nila na makipag-cooperate sa ICI? Kasi duda ako rito, may nakikita silang mali. Kasi anong mali? Ako mismo this is my own opinion. Ang una na nakikita kong mali, bakit gawin mong state witness si Martin Romualdez? Kung gawin mong state witness si Martin Romualdez, meaning to say, itong ICI na ito, ako own opinion, nagdududa po ako na kinakampihan na naman ang mga congressman. Not only Martin Romualdez and Zaldico mas kinakampihan nila ang mga congressman compared to these mga contractors, na ang mga contractors po ay hindi po sila makakorap kung hindi po sila kinokontrol ng mga congressman. Alam po natin yan. Kasi kung sasabihin ng mga congressman, hindi ako manghingi ng komisyon, gawin mo lang ng tama ang proyekto. Diba? Pwedeng ganon. Pero, ang mga Diskaya, napipressure silang magbigay ng komisyon kasi, takot rin sila. Na kasi kung hindi sila magbigay ng komisyon, wala na silang proyekto. Ang liit-liit ng kanilang, sa totoo lang may nakikilala akong mga contractors na mga kaibigan ko. Ang liit-liit ng return of investments nila. Kasi nag-i-invest rin sila. May mga materials pang binibili, mga equipments. Ang return of investment is too small already. Especially if hihingi pa ng share ang mga kongresista. So, ang tanong ko dito, sino ba ang pinaka-guilty? Kasi kung hindi sasabihin ng congressman na hindi tayo mangungurakot dito sa project na ito, walang korupsyon na mangyari. Susunod sa utos itong mga contractors na ito. Tama, mali, di ba? So, may nakikita silang mali. Kasi, this is, itong pangyayari na ito na ayaw na nilang makipagtulungan sa ICI, nangyari po ito pagkatapos ng nabalitaan nila na posibleng maging state witness na itong si Martin Romualdez. Something fishy. Di ba? At alam ko, itong move na ito na hindi sila makipag-participate ay siguro may nafe-feel ang mga Diskaya na parang papunta sa kanila ang sisi. Sila ang idinidiin itong mga Diskaya. So you might as well, ikaw na marami kang nalalaman na contractor, hindi ka makapag-participate. Siguro advice ng kanilang mga lawyer, hindi natin alam. Sasabihin ng lawyer, wag na tayo sa ICI. Kasi parang papunta sa inyo ang direksyon na kayo po ang pagbibintangan at maging malinis si Martin Romualdez at si Zaldico. Diba? Pwedeng ganun po ang mangyari. Diba? Pwedeng gayon. I might be wrong, I might be correct with my analysis. It's up to you. Kayo nang humusga, mga taong bayan. Okay? Yun po ang aking dyan. Ito, si Bongbong Marcos, ito binalita ito kahapon.
Sabi dito, shinare po ito ni Alvin and Tourism. Will you heed the outcry of the people demanding your resignation? Yan ang caption niya. Kasi, ang sabi kasi ni Bongbong Marcos kahapon, kung may reklamo, bukas naman kami. Parang sinabi nila kung may problema, we are open. Okay? Kung anong mga solusyon, anong sasabihin ninyo, anong mga suggestion nyo, open raw sila. Sige, magreklamo kayo. Sabihin ninyo sa amin. If it's something that we have to attend to, we will. Because we try to listen to everyone. Yan ang sabi ni Bongbong Marcos. Ako hindi ko maniniwala dito. Kasi duda ako plastic ito eh. Huwag na tayong magbula. Ilang beses na ba tayong nabudol? Ilang beses na ba tayong kung ano-anong mga lumabas sa kanyang bibig na mga masarap pakinggan sa tenga, mga bigas na 20 pesos, na mga ganun, ganyan. Ano pang mga flood control na 5,500 na raw ang naipatayo, pero yun pala, ayan, anong nangyari na ngayon? Di ba? So, kung sasabihin ni Bongbong Marcos ngayon na nakikinig sila sa taong bayan, maniniwala pa ba tayo? Oh, totoo. Di ba? Oh. Kasi ako this is my own opinion. This is my own analysis. Ang pinoproject kasi ni Bongbong Marcos ngayon, yung mga tumutulong siya sa Cebu, tumutulong siya sa Davao, kunwari, di ba, kung mapapansin mo, kung tatanungin siya, sir, yung survey mo, tumaas yung survey mo, kunwari, hindi siya concerned sa survey, di ba, kung mapapansin, wala akong pakialam sa survey, wala akong pakialam, ang pakialam ko na makatulong ako sa tao, utot mo. Pero, kunwari wala raw siyang concern sa survey, kung bababa ang survey o kung tumaas ang survey niya, wala raw siyang pakialam. Kunwari, hindi siya concerned. Pero halatang halata ang galawan mo. Diba? Ang plastic mo, yung project na parang mabait ka, parang concern ka, may paganon-ganon pa sa tent. May patingin-tingin pa doon sa mga nahumupa na building. Diba? Yes, aaminin natin yan. Tumaas kaunti yung survey mo. Kasi meron pa namang nabudol kaunti. Pero ako, duda talaga ako na ito po ay plastic. Kaplastikan lahat. Okay? Nabudol na tayo. Yun lang ang payo ko sa taong bayan. It's up to you kung maniniwala kayo sa akin o hindi. Kung sa tingin nyo tama ang analysis ko. Pero yun po ang aking opinion. Ayaw na ako, personally, ayaw ko nang maniwala sa mga sinasabi nitong mga bulaklakin na kwento niya. Na he is willing to listen to taong bayan. O ngayon, tinatanong ka ngayon ni Alvin, kung sasabihin ng taong bayan na mag-resign ka, makinig ka kaya? Sabi nga ni BP Sara, DNA ninyo yan. It runs from the blood already. Ayaw mo mag-resign. Kasi, manang-mana ka sa tatay mo. Yung tatay mo nga, 20 years, ayaw bumaba sa pwesto. Di ba? So, wag kami, Bongbong Marcos, yung mga kaplastikan nyo. Wag kami. Okay? So, bahala ka na dyan, Bongbong Marcos. Wala tayong magagawa kung ayaw niyang bumaba. Sabi nga ni BP Sara, there's no point na magsigaw-sigaw tayo, mag-rally-rally tayo, BBM resign. Walang point yan. Kasi, hindi yan magre-resign. Ano yan? Buhaya. Buhaya ito sa kapangyarihan Buhaya. So, talking about the trust ratings, heto yung balita sa trust rating. Ito. Bumaba raw ang trust rating nilang dalawa, BBM at si VP Sara. Ako, sa tingin ko, in my opinion, fake news. Fake news. Hindi. Si BP Sara, wag nyo nang idamay si BP Sara. Si Bongbong Marcos lang ang bumaba ang trust rating because of the flood control projects. Siya ang pumirma niyan. Siya lang ang bumaba ang rating. Si BP Sara tumaas pa nga yun ang paniniwala ko dito ito. Dahil dyan, ito yung still, no? Bakit naniniwala tayo na si Bongbong Marcos lang ang bumaba at wag mong idamay ang daming bayarang media